Magandang araw po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong araw na ito. Maraming salamat sa Diyos at medyo umulan, no? At napawi yung init ng panahon. Napakahirap ng panahon natin ngayon, sobrang init. At nakakaawa yung may mga kababayan natin may sakit, no? At lalo na yung sa mga mahihirap na area. Alam niyo naman na sa squatter, ano yan, yung bubong namin, walang ano yan, parang sauna bath yan pagka sobra init, no? Yung yero. But then again, nararamdaman na natin yung tinatawag na noong nakaraang buwan, yung Agua de Mayo. Pero usually, nung bata ako, ano yan nasa maagang portion ng Mayo. Pero, but then again, sana po ay okay kayong lahat, mga kababayan. Welcome po sa ating regular updating. May update tayo ngayon sapagkat may mga dumating tayong bakuna, kaya bagay na kami nakikisuyo sa inyo. Kung kayo'y nanonood ngayon, ay please help us to reach your loved ones. Lalo na yung mga kababayan natin dyan sa abroad, no? Mga immigrants, no? Sa Canada, sa Amerika, mga OFW sa buong mundo, sa Saudi, no, sa Middle East, at mga kababayan natin sa Mindanao, Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, at Southern Luzon na may mga kaanak sa Maynila. Please do share this update to them, no, para po properly and guided ang lahat, no. At let me begin with our kung kayo may katanungan, no, amin po itong sasagutin mamaya after the update, at para maliwanagan namin ang ilang bagay na gusto nyong itanong sa inyong pamahalaang lungsod, no? But let me begin with our COVID infection. Today we have 78 confirmed cases in the city of Manila. At ito po ay nagdulot ng dalawa nating kababayang nasawi sa ating lungsod. Ay 10 ng aking pamilya, ako po ay nakikiramay sa inyo, sa pamilya ng mga naulila. Kaya patuloy ang panawagan ng inyong pamahalaang lungsod na mag-ingat po tayo, mga kababayan. Please wear your mask, wash your hands, and practice physical distancing. Opo. Yan po ay isang proteksyon na makapag-iiwas sa atin ng impeksyon o pagkahawa sa COVID-19. Talaga pong ito'y maaaring magdulot ng kamatayan. Ay hindi naman po yan na ikukubli sa inyo ng mga datos na nababasa ninyo sa international news, local news, at itong mga binabalita ng mga ahensya ng gobyerno at ng inyong pamahalaang lokal. Kaya patuloy na mag-ingat, mga kababayan, dito sa lungsod ng Maynila at yung mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila. Salamat naman sa Diyos, sa kabilang banda, 117 ang nakaligtas na sa panganib dulot ng impeksyon ng COVID-19. Mag-ingat na po kayo. Doon sa 117, maaaring iba sa inyo nanonood ngayon, no? Ay ako ay nakikisuyo na please do share your experience kung gaano kahirap emotionally and psychologically, economically and physically itong impeksyon ng COVID-19. Upang ito'y kapulutan ng aral ng ating mga kababayan para makaiwas naman sila. At mga kababayan, umabot po sa 119,606 naman ang napaglingkuran ng inyong pamahalaang lungsod na mabigyan ng free swab test through RT-PCR laboratory ng ating lungsod. Nakakatuwa po, recently, if I may share it to you, mga kababayan ko sa lungsod, yung ating may isang araw, nag-test tayo, 300 plus, 4 lang ang nag-positive. Meron tayong, historically, since October 4, 2020, ay meron pong isang ginawa tayong test, no? Isang araw, 153 na test, 0 cases. Kita nyo po, basta tayo nag-iingat at nagdidisiplina, malaki ang bagay na iyon upang patuloy natin mapagtagumpayan ang laban natin sa COVID-19 infection. But, mga kababayan, umasa kayo na ito'y mananatiling libre. Itong ating RT-PCR swab test. Huwag na po kayo magpatest sa iba
meron pa naman tayong capacity na magbigay ng libre. O kayo magtungo lamang sa 6 na ospital at doon sa grandstand para sa ating drive-thru. No? Yan po ay mananatiling libre hanggat kaya natin, mga kababayan. Para po sa inyo yan. At nasa 33% naman po ang ating occupancy rate sa ating ospital at 14% naman sa ating quarantine facility. Yan po ang katatayuan ng ating COVID-19 sa lungsod ng Maynila. At patuloy ang development ng ating COVID-19 Field Hospital sa Burnham Green sa May Luneta. At nasa 80% na po halos sila. No? At malapit na rin matapos. Ito bilang paghahanda uli ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila. No? Kung sakasakali, wag naman sanang loobin ng Diyos. No? Mangyari sa atin yung sa India. Nakakalungkot po. No? But maaring mababa ang infeksyon ngayon, pero alam niya naman, nagpa-fluctuate. At pag tayo nagpabaya, ay tayo rin po ang mapeperwisyo. Pero magkaganon pa man, hindi po titigil ang inyong pamahalang lungsod ng Maynila hanggat may isang infeksyon sa ating lungsod. Kasi itong milyon-milyon na naimpeksyon sa buong mundo, kasama ang ating bansa, at milyon-milyon ding nasawi sa buong mundo, kasama rin ang ilan nating kababayan, no, ay nag-umpisa sa isa. Kaya lagi po tayong maghahanda. No? Na siya ng pinakinabangan natin, yung ating paghahandang ginawa noong nakaraang taon, na napakinabangan noong Marso ng kasalukuyang taon. Ito yung paghahanda ng COVID-19 Field Hospital para sa mga darating na buwan o maaaring hanggang katapusan ng 2021. At kung bakunahan naman, kung ito'y magagawa sa lalong madaling panahon, sa mabilis na pamamaraan, at masinop at mainam na deployment, ay tingin ko po, one way or another, mapagtatagumpayan natin ito. May awa ang Diyos, mga kababayan. So yan po ang ating update. Today naman, ay naka 424 tayo. Ito yung mga tira-tira na lamang na mga bakunang napunta sa atin noong Biyernes. As you all know, we break our own record. Umabot po pala tayo ng 22,000 in one day na vaccine deployed in the city of Manila noong Sabado. At noong linggo'y wala tayong bakunahan. At kahapon, Lunes, ay nakapagbakuna naman tayo ng iilan lamang, particularly yung aking mga kababayan na bedridden. I'm happy for you at sa pamilya ninyo at kayo nagdesisyon na proteksyonan ang inyong mahal sa buhay na bedridden. And ngayong araw na ito, nakapagbakuna tayo ng iilan, no? 24 para sa second dose at 400 para sa first dose na A1, A2, A3. Kakaunti lang po yan at yan po yung mga tira-tira na pinipilit nating sinupin at akapin as many as possible as long as meron tayong natitirang bakuna. Ngayon, mga kababayan, good news. Ang good news natin, mga kababayan, ngayong araw na ito, tayo po ay nagkamit. Maraming salamat, Secretary Duque, Secretary Galvez, at Secretary Vince Dizon, at NTF, IATF, at kay Pangulong Duterte. Dumating po ang bakuna dito sa ating lungsod. 13,800 doses ng Sputnik 5. At itong 13,000, ang good news dito, mga kababayan, ay first dose lamang po ito. Sapagkat pag pinag-uusapan ay Gamaleya Sputnik 5, dalawang color po yan. No? Yung isang color ay pang first dose lang. Ang dumating sa atin ay first dose. So darating din sigurado ang second dose. Ngayon, yung nakaraan nating Sputnik 5 ay naubos natin ng 3 araw. Ayun ay about 7,500 Julius, no? Mga something to that numbers. No? Ngayon po ay meron tayong 13,800. No? Sputnik 5 o Gamaleya na galing sa Russia. Okay? I-announce ko po mamaya, no, kung sa ano po yung bakunahan bukas. Pero yan po yung sa Sputnik 5. And another thing, nagkamit po ang lungsod ng Manila ng 10,000 doses ng Sinovac. Sa 10,000 doses, 5,000 lang po, umigit kumulang, ang pwede nating i-deploy. Para yung second dose ay maitabi natin upang mapapanatag kayo na kapag kayo binabakunahan ng Sinovac, ay yung katabi niya, yung kapartner niya, ay nakatabi sa ating pamahalang lungsod.
So, yan po ang mga bakunang dumating sa atin ngayong araw na ito. Kaya dahil dyan, as a matter of commitment, as we promise to you, kapag may dumating na bakuna, magde-deploy po tayo. Ngayon po, ito po ang ating deployment tomorrow. Mga kababayan, teka, batiin ko muna yung mga lolo't lola ko. Happy birthday mga lolo't lola ko. Umabot po sa 57,927 na po na bigyan ng cake as of today. Sa mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, happy birthday sa inyo. Cake my day. Maraming salamat sa mga staff na nagbibigay ng cake, na nagdi-deliver ng cake sa ating mga lolo't lola. Thank you very much. At another good news para sa ating mga lolo't lola ng 3rd District, katulad na sinabi ko 2 weeks ago, papunta na tayo sa 3rd District. So, nakatapos na natin yung 1, District 1, District 4, District 2. Ngayon po yung District 3 naman. 10,064. Pinirmahan ko na po ang release ng 36,111,500. Para po ito sa mga napag-iwanan o bagong rehistrado na hindi nakarehistro nung araw sa lungsod ng Manila, ngunit mga senior citizen ng City of Manila. This is the month of January to December at yung ibang may mga kulang at ma-update sila lahat. 36,111,500 pesos. Yan po ay kaloob sa inyo ng pamahalang lungsod ng Maynila at yan po ay pinagkakaloob sa mahirap, sa middle class at mayaman. Lahat po kayo, mga lolo't lola ko, mga nanay at tatay ko sa Maynila, pantay. Pag meron tayong konting pribilehiyo, may pagkakaloob o programa na pagkakaloob, pipilitin natin yakapin ang lahat. Walang maiiwan sa lungsod ng Maynila. After ng District 3, susunod din yan, District 5 and District 6. Ayan po, mga lolo't lola ko, at tabayanan nyo dyan sa District 3. Okay, now, let me go now to the vaccination tomorrow. Tomorrow, meron tayong second dose. No? Ang target po natin ay 107 na nakapag-first dose dati ng AstraZeneca. Ito ay gagawin sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Second dose vaccination for A1 priority group. No? AstraZeneca na nabakuna noong April 7. Gat Andres Bonifacio for AstraZeneca, 107 doses. Ayan po mga nabakuna na A1. Ayan ating mga medical frontliner. Ngayon, mga kababayan, para sa deployment sa ating 6 na ospital, no, nasa inyo pong screen, bukas may bakuna, please do share, help us share this para ma-inform natin yung ating mga mahal sa buhay, kilala at kaibigan o kapitbahay. First dose vaccination schedule for A1, A2, and A3 for Wednesday, June 2, 2001. Santa Ana Hospital, 300 doses. Hospital ng Maynila, 300 doses. Gat Andres Bonifacio Hospital, 300 doses. Justice Abad Santos, 300 doses. Hospital ng Sampaloc, 300 doses. Hospital ng Tondo, 300 doses. Ayan po, Please do share. Makisuyo lamang po. Ito na po, bukas meron tayong mass vaccination. No? Pero po, 4 na site lang ang gagamitin natin. Ang dahilan po dito ay bilang paghahanda sa A4. Itong 4 na site na babanggitin ko ay paghahanda na kung sakali na i-announce ng national government na pwede na ang A4, na ang Maynila naman ay ready na 2 weeks ago. 2 weeks ago pa po tayo nakapaggayak, kausap natin ang mga mall managers na tutulong sa atin at mga ating 18 sites. So, to prepare our new sites for the yung mga processes and so on and so forth, bukas po magkakaroon tayo ng vaccination first dose vaccination schedule for A1, A2, A3. Kanina po yung nakita ninyo sa ospital. Ngayon nakita ninyo, ito naman itong nakikita ninyo ay sa 4 na mall ng Maynila. SM Manila, 1,500 doses. SM San Lazaro, 1,500 doses. Lucky Chinatown, 1,500 doses. Robinson's Place, Manila, 1,500 doses. Tomorrow po yan. Ang mall po ay nag-uumpisa yata alas 8 ng umaga. No? Ayan po. Ang tabayanan nyo yan sa mga A1,
A2 at A3. Yan yung first dose na vaccination in preparation para ma-practice natin yung plano natin dahil kawawa naman yung mga taga-A4, no? Dahil marami-rami po yun. Ngayon gusto ko, kung gagamitin natin tong 4 na mall, ma-practice na natin sa A1, A2, A3. Para sa ganoon, halimbawa nag-announce na ang national government na pwede na ang A4, ready na tayong mag-deploy at na-practice na natin. So, ulitin ko, yung isang first dose, vaccination for A1, A2, A3, Santa Ana Hospital, 300 doses. Hospital ng Maynila, 300 doses. Gat Andres Bonifacio, 300 doses. Justice Abad Santos, 300 doses. Hospital ng Sampaloc, 300 doses. Hospital ng Tondo, 300 doses. Sa isa namang vaccination group site natin, first dose vaccination schedule for A1, A2, A3, A1, A2, A3, priority group, SM Manila, SM San Lazaro, Lucky Chinatown Mall, and Robinson's Place, Manila. Yan po ang ating vaccination. At para po magkaroon kayo ng idea sa mga hindi pa nagpapabakuna, mga kababayan, masaya po kaming i-share sa inyo. Umabot na po sa 269,421 ang na-deploy na vaccine sa lungsod ng Maynila. 189,000 naman po, 270 ang na first dose at 80,951. Muli, nananawagan ako sa inyo, magdesisyon na po kayo, magpabakuna po kayo. Ang mabisang bakuna ay ang bakunang nasa braso mo. Yan. Okay, Julius, may mga tanong ba yung ating mga kababayan? Okay, good afternoon po. From Marita Muahe of Philippine News Agency. Marita. Okay, Muahe. For medical students po na mag-face-to-face classes, will there be vaccines na i-allocate po? Yes, we will. We made a commitment to the medical student kasi gusto ko mapapanatag yung mga magulang ng mga estudyanteng yon na yung kanilang mga anak at yung environment kung saan sila mag-aaral ng face-to-face, mga medical student, ay maproteksyonan. Para kahit man saan dako sila ng Pilipinas, mga taga Mindanao na pinadadala nila yung anak nila dito, o mga taga Visayas, Southern Luzon, Central Luzon, Northern Luzon, no? At Metro Manila, lahat ng pinapadala nilang anak dito, panatag sila na yung anak nila makaka-avail ng bakuna. Okay. Next question po, from Grace Del Rosario. Grace Del Rosario. Yung sa mga malls po, what po yung exact time na magsisimula po ang bakuna sa mga malls? Alas 8 po, nag-uumpisa ang mga. Pinakiusapan ko na magbukas ng mas maaga. Pero we'll see. From there, we'll pick it up kung anong innovation ang pwede natin gawin para pagdagsa ng A4, no, medyo malaki yung space on top of our 18 sites na mas malapit sa mga bahay nila. So dagdag itong site na to, itong 4 na site. Tomorrow is the practical application of our plan 2 weeks ago. Then we will see from there. From Francisca Olivares po tayo. Francisca Olivares. Okay. Mayor, okay po ba kahit Tagaloguna po ako mapagpabakuna po sa Maynila? Opo, kung kayo po yung nagtatrabaho sa Maynila, welcome po kayo sa Maynila. Sa Maynila po, pipilitin namin yakapin kayo lahat. Kayo'y dumadako dito, nagninegosyo dito, naghahanap buhay dito, ay kayo po ay babakunahan namin upang kayo'y mabigyan ng proteksyon at mapapanatag ang inyong kalooban. At the same manner, yung mga kababayan ko sa Maynila ay hindi rin kinakabahan na ang mga dumadako dito ay bakunado naman. Ang mga taong nagtatrabaho ay bakunado rin. So yun po ang aking goal. Yes, you are welcome to Manila. And I'm happy, salamat sa iyo, and I'm honored na pinagkakatiwalaan mo ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Okay. From Krisha Joylyn Cao. Krisha Joylyn. Okay, yung mga pharmacist po ba ay kasama sa A1 priority group? Yes. Pwede na kayong pabakuna. Okay. Regarding po sa senior citizen allowance, paano po ang magiging distribution at kailan po ito magsisimula? Actual, tomorrow mag-uumpisa na. Pinisikal ko po yan kasi nga medyo sablayo yung dating sistema. Tayo innovate para maging conveniente at maging accessible sa mamamayan. Ang gobyerno lagi ang pupunta sa inyo. Okay. From multiple
Sure. Kapag register na po ba sa website, agad-agad po bang mababakunahan or hintayin po ba namin ang aming turn? No. Hindi po ibig sabihin na kapag nakapag-register na kayo sa manila-covid19vaccine.ph ay agad-agad kayo mababakunahan. Kayo po ay mag-aantabay ng mga notification through text messages kung kayo napapabilang na sa mga grupo na yun. Pero ulitin ko, ang A4 po ay malawak. Ito nga po pala, let me share it to you kasi we officially got the guidelines. Sa mga nagtatanong, paano po malalaman ng pamahalang lungsod ng Maynila na ako'y A4? Simple lamang po. Kung kayo ay naghahanap buhay, ulitin ko po, no? Nagtatrabaho o naghahanap buhay at kailangan yung lumabas ng bahay, mari po kayong bakunahan under A4. Yorme, wala po akong ID, pero vendor po ako sa palengke. Babakunahan po kayo. Yorme, ako po ay sidecar boy. Wala po akong lisensya. Alam niyo naman na sidecar, walang lisensya. Babakunahan po kayo. Yorme, jeepney driver ako, tricycle driver ako, bus driver, truck driver. O, papakita mo lang, lisensya mo, bakunado ka, babakunahan ka na. Yorme, paano yun? Night shift ako. Sa call center ako. Umabol ka kasi ini-extend ko ang oras ng bakunahan. Yorme, work from home. No? I still go out and buy goods for my family on top of, working inside home. Babakunahan ka. Yorme, nasa construction ako. Pwede ba akong pabakuna? Babakunahan ka. Yorme, nasa mall ako, servidora ako. Babakunahan ka. Yorme, taong gobyerno ako. Pumapasok ako sa gobyerno. Babakunahan ka. So lahat ng lumalabas sa bahay na naghahanap buhay ay babakunahan under A4. Sinimplify na po ang vaccination process para sa A4. And I'm very happy about it. I am very happy. Kaya ngayon, dahil sa mga ganong regulasyon, naganda tayo 2 weeks ago, we are just awaiting for 2 things. The first is when. Kailan babakunahan ang A4? Yan po ay manggagaling sa IATF. 2, we are only waiting for the vaccine para sa ating mga A4. I think you already answered all questions. Ayun ba yung mga tanong nila? Opo. Ah? Kung, mostly yung mga tanong ko nila, kailan daw po ang A4 at A5? And kung sino nakapailalim doon. Okay. Ang maganda sa inyo, sa mga A5 naman, that's the general population, lalo na yung mahihirap. Yan yung nakalagay doon sa A5 category. Ay, halos kayo na rin po yun. Basta po ganito, tayo lagi maghahanda ahead of time. In fact, tomorrow nga, yung plano natin 2 weeks ago, i-implement natin tomorrow para ma-practice tayo in a different environment with mass vaccination. Kasi po, ganito po ginagawa ng Maynila. Meron po tayong 18. On top of the 18, meron tayong tinatawag na special site. Minsan dito sa City Hall, minsan sa Prince Hotel, o minsan sa Palacio, minsan sa mga opisina, o mga ahensya, on top of the 18 sites. So, praktisado na tayo doon. Pero hindi po yun mass vaccination. Halimbawa, I will share it to you. Meron tayong mga ahensya ng gobyerno na may A1, A2, o A3, no? Doon, meron tayong 30, meron tayong 40. Tapos meron pa tayong bedridden, na sabay-sabay din tinitira. So, itong 4 na mall ay paghahanda ng lungsod ng Maynila, paano natin bibigyan ng comfort level yung dami at bugso o buhos ng tao kapag A4 na. Kaya ang ginawa po namin, dinamihan namin ang option ng taong bayan. At tomorrow, mararamdaman na natin paano ang galawan sa mall. Paano ang galawan. Kaya we'll see. From there, we will innovate. Kung ito ay tama. Kung ito ay mali, ititigil. Kung ito ay maganda, palalawigin. Yun ang gagawin natin. From Patricia Garcia. Patricia Garcia. Yorme, kailan po pwede bakunahan ang mga age 12 to 16 years old? Sa ibang bansa, katulad ng Estados Unidos, nagtala na o nagtakda na ang kanilang FDA o ang gobyerno
na yung 12 to 15 years old data o 12 to 17 years old pwede na bakunahan ng isang brand, yung Pfizer. Opo. Yun po ay mga pulisiya ng mga bansang yaon. O, tayo naman sa atin meron tayong Philippine FDA at saka IATF. Hindi pa po ibinababa ang edad below 18. So ang babakunahan pa rin ay 18 pataas doon sa mga available vaccine. But it's true, tama si Patricia, no? Tama si Patricia na kaya tinatanong niya yon sapagkat nabalitaan niya, mga kababayan, malamang sa hindi, nabalitaan niya yan, na may mga alituntunin ng bago sa ibang bansa na pwede nang bakunahan ng 12 to 15 years old ng Pfizer. Yun yung nabasa ko rin na official statement. But for now, mga kababayan, wala pa po. From Nina Chavez. Nina Chavez. Saan po ba pwede makuha yung certificate na fully vaccinated na po ako? Ay kung saan po kayo nagparehistro. Babalik po kayo sa manilacOVID19vaccine.ph. Ipakita mo nga sa screen. Bagay, alam naman nila ito, ano? Pag pumunta ko kayo sa homepage, makikita po ninyo My Record sa may bandang baba. Nakalagay, My Record, open close parenthesis, login. I-click nyo lang yon. Tapos, ibibigay nyo yung details ninyo kasi we protect your privacy. So, bibigyan kayo ng OTP, one-time password, para ma-access nyo na kayo talaga yung nag-a-access noong data na yan. At pag bukas nun, makikita po ninyo yung ID ninyo. Pwede nyo i-grab para hindi na kayo gumastos, i-grab nyo sa inyong phone, picture grab, screen grab. Or, pwede nyo naman i-print na ID size para anytime dala-dala ninyo. Meron po doon. Pakita mo nga yung sample. Meron ka ba dyan sa file? Sige nga. So, next question, Julius. Okay. Yorme, kailan po ang next schedule po ng AstraZeneca second dose? Ito po, mga kababayan, tingnan nyo po yung ID ko. Yan, dinownload lang namin yan. Doon sa manilacOVID19vaccine.ph. Ayan po. May QR code, anytime magagamit nyo yan. Ayan na po yung ID ninyo. So, ako, payo ko, para wala na kayong gastos, screen grab nyo na lang. Tapos save nyo sa photo. Ayan kay Vice Mayor Hani. Tapos, every time, igaganan nyo lang. Going back to the question, Yes. kailan daw po ang second dose ng AstraZeneca for A2 priority group and may nakatabi po bang supply? Ang A4 priority group, A2, pag meron na po tayong bakuna na AstraZeneca, ay mag-aabiso po tayo. Okay. Another question po, ano po ba ang requirements kapag pinayagan na po ang A4 priority group? Wala po, kundi ID nyo lang kung kayo ay empleyado. Pero mayroon tayong tinatawag na informal sector. Katulad ng mga vendors, mga sidecar boy, di ba? Marami. Ngayon, mababakunahan din po kayo. Pero typically, ID. ID lang ng work. Yun lang ipapakita ninyo, mga kababayan. Trick question. Trick. From Rosario Alba. Saan po Rosario ang Alba. vaccination ng Sputnik? Saan ang vaccination ng Sputnik? May IATF ruling pero basta po, bukas, meron po tinatawag na vaccination sa ospital. Ito po, Santa Ana Hospital, 300 doses. Hospital ng Maynila, 300 doses. Gat Andres Bonifacio, 300 doses. Justice Abad Santos, 300 doses. Hospital ng Sampaloc, 300 doses. And Hospital ng Tondo, 300 doses. Anong tanong? Saan daw po ang vaccination ng Sputnik? Sino nagtanong? Rosario Alba. Rosario Alba, please do share the information in your screen. Oo nga, no? Ba't pa pinahirapan yung mga tao? Minsan, di mo rin... Anyway. Sa Manila po ba, sorry po. Matt, natatawa ka, Julius. From, Tanda mo, ito pa po. mambabatas ako nung araw. 18 years ako gumagawa ng batas. From Cheryl Fernandez, ano po ba ang vaccine sa SM San Lazaro? Ano ang vaccine sa SM San Lazaro? Bukas po may bakunahan sa SM San Lazaro, SM Manila,
Lucky Chinatown Mall at Robinson's Manila, no? Robinson's Place. Tayo po ay may dumating na 10,000 na Sinovac vaccine ngayong araw na ito. Yes. I guess that's it for today. Bata ka pa talaga, Julius. Anyway, gusto ko lang masaya kayo mga kababayan. Let's continue to hope for a better days. No? May awa ang Diyos. Ito, makakaraos tayo. Basta po mga kababayan, in our own little way, ako nga, naawa na ako dito kila Julius sa mga staff niya. Ano to, talaga minsan hanggang gabi, tumitirada. But rest assured mga kababayan ko sa lungsod ng Manila, we will not stop. We will continue to deploy whatever vaccine is available given to us. And we will try to deploy it efficiently and fast. And tayo, ang konsepto natin, head count. What matter most is the numbers to achieve the goal. No? Ako kasi, yung journey from point A to point B must be achieved. Now, how to get there, there is so many points, no, in between. But that is not, hindi na nagmamatter yun. What matter most is we arrive in the destination, which is in this case, the common goal is herd immunity. Protect the people as soon as possible. There is an health issue, this must be on top of the list. Second is the economic issue. And that's, kaya sabay yan sa Maynila, buhay at kabuhayan, ang polisiya. No? So anyway, magandang hapon mga kababayan. I hope nasagot ko po ang mga katanungan ninyo ngayong araw na ito. At kayo mag-iingat, mag-iingat kayo, and mamaya po gabi, kung hindi kalabisan, patuloy tayong manalig sa Diyos. Magdasal tayo. Ito pagdasal po natin ng mga taong may sakit, naway hagkan, ng kamay ng Panginoon Diyos, na sila'y gumaling na agad sa lalong madaling panahon. Mga kababayan, ipanalangin na rin natin ang mga kaluluwa ng mga nasawi. 10 na rin ang kanilang pamilyang nangungulila ngayon, nalulugmok at nalulungkot. Bigyan nawa sila ng katatagan ang kanilang damdamin ng Panginoon Diyos. Mga kababayan, ipanalangin natin ang mga mahihirap na nawa ay magkaroon na sila ng kaluluwagan sa buhay. At sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon Diyos. Ano man ang inyong reliyon. Ang importante, naniniwala kayo na mas may makapangyarihan sa mayor, sa congressman, senador, gobernador, vice president, president, sa mga politiko, na mas may makapangyarihan sa ating lahat, kundi ang Panginoon Diyos. Kaya anuman ang inyong reliyon, sama-sama tayong manalangin na naway matigil na ang pandemyang ito sa ating syudad, sa ating bansa at sa mundo. At in return, mga kababayan, pipilitin namin ni Vice Mayor Hani Lacuna na maging masinop, mainam, at epesyente kayo paglingkuran. Hindi namin kayo iiwan. May gobyerno sa Maynila, mga kababayan. So muli, mag-iingat kayo, mahal ko kayong lahat. Pero kailangan nyo din mahalin ang inyong sarili. Kusang disiplina. Kapit lang mga batang Maynila. Magandang araw at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.